Nako, grabe ho at malaki po ang problema ngayon ni Manila Congressman Joel Chua ng 3rd District dahil sa dalawa po yung kanyang kinakaharap na problema o sakit ng ulo at ito ho yung una ay yung naging kautusan po ng Korte Suprema sa House of Representatives dahil sa ito po si Congressman Chua ay isa po ito sa nanguna sa pagsusulong ng impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Pero may inilabas po na kautusan ng Korte Suprema at na kung saan sila po'y pinagpapaliwanag dahil sa kung ano nangyari sa naunang impeachment complaint laban po kay BP Sara at yung pang-apat, yun po ang kanilang hinaing dyan po sa Senado. Maya-maya, iisa-isahin po natin yan muli. At yung pangalawa niyang problema ay ito hong, sinampulan ho siya. Pinakitaan ho siya ni Yorme Isko ng political will dyan po sa lungsod ng Manila na kahit sino ka man, kongresista ka man, incumbent o congressman, nagpatayo po siya ng gusali at ang pinagtayuan, illegal po yung lugar, bangketa. Grabe ho, no? Talagang at least dito ho, naipakita ho ni Yorme yung kanyang political will at pag mali ka, kahit sino ka. Eto, panoorin nyo mga kababayan at yung pagsira dito po sa barangay hall na itinayo sa bangketa. Naku, Diyos ko po, bawal po ito Kasi ito'y pinondohan ni Congressman Joel Chua na kung saan ay dapat siya po isang abogado at tagagawa ng batas. Dapat alam niya po ang batas na bawal pong magpatayo ng gusali sa bangketa at ang matindi ho rito, wala hong building permit. Lahat wala hong sinunod. Dahil sa sila po ay nakaupo sa pwesto. Ito, pakinggan ho natin. At meron din ditong pahayag, ito pong si Yorme, yung sa kanyang inaugural address, na kung saan talagang binalaan niya po yung mga kongresista na dati naghahari-arian sa lungsod ng Manila. Ito po, panoorin po ninyo, Kayo ka nakakita, taong bayan, magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan para lang mai-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa? Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayo. Ayun. Grabe ho, no? Ito pong si Yorme, talagang ipinakita niya po yung kanyang political will. At kahit sino ka, o congressman ka man, kapag ikaw ay lumabag sa batas. Kasi siyempre ito, hindi mo natin maiwasan na maging matapang at matigas po yung mga pahayag ni Yorme dahil sa siya po ang tama O sino ba naman at talaga namang maling-mali na magpapatayo ka ng isang gusali na nasa bangketa. Kung gusto niya ho, dapat total meron naman pondo yung kanyang distrito bilang kongresista, dapat bumili ka ng lote. Di ba? O kaya naman kinausap mo ang City Hall at magpatayo kayo sa yung talaga nararapat na lugar, wag po sa bangketa. Di po ba? At grabe ho ito, di po ba talagang wala raw hong building permit, construction permit, lahat po basta itinayo. O yun ho. Wala nagbago po ang leader po diyan po sa lungsod ng Manila. Yun po, lahat po ng mga mali itinama ni Yorme. Ito ho ang update dito po mga kababayan sa isinasagawang pag-iba dyan po sa nasabing gusali. At kitang-kita nyo ho, ito, dito ho sa video ay makikita talagang sa harapan po ito ng eskwelahan at wala pong madadaanan yung mga estudyante. Ito sa bangketa ho itinayo Ito, panoorin po ninyo Mga kayo, latest update dito sa barangay 313. Tio Alonso, Corner Doroteo Jose, nasa 50% na yung giligiba itong barangay na kontrobersyal. Naglalagay sila ng lona doon sa gilid, ito, dahil itutok-tok na raw, sabi ni Engineer Bulanon.
dahil titirahin na. So pababa dapat ang approach pababa. Pader muna, iiwan yung poste, yan nakikita nyo, tapos mula itaas hanggang pababa, gigibahin. So ganun ang approach. Tapos ito, pakita lang natin, Arellano High School ito yan eskwela, naglalabasan yung mga estudyante. Imbis na sa bakenta dumadaan, hindi makadaan dito. Ayun, nagkakapit na sila ron. Okay, nakita nyo naman yung ating video footage, mga kababayan. At di ba, manipis lang yung building na talagang halata mo na isiningit. Parang ipinatong po sa bangketa. Bawal po ito. Ang bangketa, hindi po para sa gusali, hindi po ba? Maliwanag na may paglabag po ito sa batas. At talagang hindi po makapalag. Ito pong si Congressman Chua dahil sa mali po siya. Sa nakaraan, syempre, kaalyado niya yung nakaupong mayor. Pero ngayon, hindi na po. At ito namang si Yorme, gusto niya lang pong ipatupad yung batas. Kung anong tama, yun ang dapat na mangyari. Kita niyo naman sa video footage, mga kababayan, diba, manipis lang yung building na talagang isiningit sa bangketa at itinayo. Sayang actually, sayang ang pondo rito, di ba? Na inilaan pera ng taong bayan at marahil ito po ipinondo sa pamamagitan ni Congressman Chua. Sana ay bumili na lang po siya ng lote. Pwede ho kayang kasuhan ito pong si Congressman Chua kasi mali po ang ang kanyang pinaglagyan ng gusali. Di po ba? So, grabe ho ito, mga kababayan. At siyempre, alam nyo na, butin lang, swerte ho yung mga taga Maynila at yung kanilang mayor ngayon ay talagang gusto hong linisin, baguhin at bihisan ang Maynila, mga kababayan. So, yun po, tingnan ho natin. Pero sa ngayon ay mukhang wala ho tayong narinig, nakakabingi po yung katahimikan mula po sa kampo ni Congressman Joel Chua, hinggil po dito sa ipinagiba. So ngayon ho ay pinakita ho natin sa video na nasa 50%, nasa kalahati na po, para tuluyang magiba. Yan pong gusali na yan, mga kababayan, di po ba? Dapat naman ho talaga, bawal na bawal. Alam nyo ho, yung meron lang na, di ba, alam ba, nasa harap mo ng bahay, tapos may banggeta. Di ba yung mga vendor lang ho, nagtitinda sa bangketa, pinalapalayas Ang masaklap nga iba talagang, di ba, kinukuha, inaablot po yung mga paninda, at winawasak, kinukuha yung kariton, di po ba? Kasi yun po ay pangkaraniwang mamayan, di po ba? Alam ba, nagtitinda ka ng kung ano-ano dyan, tapos may kariton ka, o nasa bangketa ka, nakakasagabal ka. Ang masaklap nga di ba, yung ibang ginagawa ng walang galang na po sa MMDA, kinukumpis ka at kinukuha lahat po ng mga paninda para hindi na makapagtinda. Bakit ito nagagawa yon? Kasi pangkaraniwang mamayan. Pero dyan po sa Maynila, nagpatayo ng gusali sa bangketa, hindi po nasita bakit congressman ang nagpatayo. Kita nyo naman yung malaking pagkakaiba ng pagtingin dito po sa atin. Congressman, walang pakialam. Pag pangkaraniwang mamayan, masang Pilipino, kuha. Kumpiskado. Lahat mga kababayan at kukunin ang Okay, kung mga sidecar, di ba, nagtitinda, yung mga kaawa-awa nating kababayan. Siguro pinakamayanan dapat, alam niyo naman, imbis na gumawa ng ng krimen, magnakaw, nagtatrabaho ng mausay, siyempre, wala naman silang mapwesto, hindi naman sila makakapagbayad ng pwesto. Nakita niyo po sa bangketa, baka pa pwede naman nasitahin na lang. Nanay, tatay, oy, bawal ho dyan sa bangketa, baka pwedeng umalis na ho kayo. Hindi na namin kukumpiskahin yung mga paninda, yung kariton o sidecar. Alam namin yan, baka inutang nyo lang ho yan. Huwag lumipat ho kayo, lumagay kayo sa tama. Sana ganun pero nakita nyo naman, ibas. Pag may mga clearing operation ng MMDA, lahat kumpiska dito, kumpiska dyan. Talagang hindi makatao. Maganda pagsabihan na lang. Sasabihin ng MMDA, paulit-ulit na lang. Ganun po talaga Talagang ang hirap ng buhay. Paano? Gusto mabuhay ng mga yan Anong gusto nyo? Magnakaw? Mang-hold up? Pumatay? Gumawa ng krimen? At least hindi ako hindi ko sa kinukonsinte yung mga humaharang sa bangketa. Pagsabihan. At least yan pwede paalis, di ba? Yung building. Building, bawal. Pinabayaan na maitayo. Ngayon, nandiyan na si Yorme. Tanggal.
Bawal eh. O yun ho. At talagang dumadami po yung sakit ng ulo ni Congressman Joel Chua. At bukod ho dyan kay Yorme, dyan po sa lungsod ng Maynila, di po ba naglabas po ng kautusan ng Korte Suprema na kung saan ay pinagpapaliwanag ang mababang kapulungan ng Kongreso kung ano nangyari dito po sa tatlong impeachment complaint na nauna na naihain dyan po sa Kamara at natulog. Tapos bukod do dyan, matindi ho ito. Sabi po ng Korte Suprema, yung 215 na pumirma dyan po sa impeachment complaint na isinampa o inihain sa Senado, maghain kayo ng under oath, pinagsinumpaang salaysay. Kung ito, sabi, pagpirma nyo ho ba ay naintindihan nyo kung ano ang nilalaman ng complaint o yung articles of impeachment? Binasa nyo bang mabuti yan at inintindi bago kayo pumirma at sumang-ayon? O yun ho. Ewan ko lang ho kung marami pong papasaho rito. Pero alam nyo ho, ako siguradong marami ho ang hindi papasa na talagang kanilang binasa yung impeachment nang sila po ay pumirma. Bakit ho? Ito ho ang patunay mismo na sa kampo po, dyan po sa Kongreso. Si Congressman Toby Chanco, na naging campaign manager ng Alyansa, di ba binabanggit niya ho na marami raw po napilitan ng mga kongresista na pumirma dyan po sa impeachment na yan. Bakit ho? Dahil sa pangamba na yung kanilang mga pondo o budget, baka hindi po ma-release. Panahon ng kampanya. Magkakampanyahan yung iba, marami ho, mga re-election na siyempre. Kailangan nila ang budget o pondo sa kampanya. So napilitang pumirma. Mismo si Congressman Toby Chanco. Hindi ko po imbento yan, ha? At walang nag-imbento. Sila ho. Sila rin ho mismo ang nagsabi. Hindi po ba? Yun lang ho, mga kababayan. Kaya nako, problemado. Ito pong si Congressman Chua. Na siyang nagsulong at ito po yung talagang nag-imbestiga kay VP Sara Duterte, yung sinasabing confidential funds, at kanilang talagang pinaparinggan, inaakusa ng Senado na dribble daw, at hindi raw sinunod yung nasa saligang batas na forthwith na dapat ay kapag inihain ng House of Representatives ang impeachment complaint sa Senado, agad na aksyonan at tingnan daw ang ebidensya. Tama po ang Senado ang ginawa po ng Senado na talagang resolbahin muna ang jurisdiction. Bago sila magsimula ng trial, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi. Tingnan mo, alamin muna namin, ano ba nangyari sa tatlong impeachment? Ngayon na. Nung tinanong nila yan, ito rin pala ang yung order ngayon ng Supreme Court. Nako, Diyos ko po. Yun. Good luck ho kay Congressman Joel Chua. Nako, ang daming sakit ng ulo. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. I-like at i-share para kayo po ay updated dito po sa ating mga issue na pinag-uusapan. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.